Morning, good morning, good morning. Coffee, coffee. Ang topic po natin for this morning is isa sa pinakapangit na ugali ng Pinoy. Pero hindi lahat. Ano po ito? Yung makikialam sa buhay ng iba. Bakit natin pakikialaman yung buhay ng iba? Yung buhay mo nga hindi mo maayos eh. Bakit? Yung buhay ng iba, humingi ba ng pera sa'yo? Malaki ba ang ambag mo sa pamumuhay nila? So, bakit? Meron ka bang karapatan na pakialaman ang buhay ng iba? Tingin ko wala. Buhay niya yun eh. Kanyang buhay yun. Siya ang nagpapatakbo sa sarili niya o sa pamilya niya. Tsaka wala ka namang pakialam kung naghihirap sila o umaangat ang buhay nila. So, wala kang pakialam. Or totally, wala ka talagang dapat, hindi ka dapat makialam sa buhay nila kung sino man yan. At sa buhay mo rin. Wala rin dapat makialam sa buhay mo. In the first place, hindi ka naman nanghingi ng pera sa kanya. Hindi naman sila nagpapakain sa pamilya mo. Mga ilang halimbawa na hindi mo dapat pakialaman ang buhay ng isang tao. Dahil wala ka talagang pakialam sa buhay nila. Yan, masama. Isa sa pinakapangit na ugali ng tao ay pakikialam sa buhay ng may buhay. Samantalang yung buhay niya, hindi niya maayos. Huwag tayo makikialam ng buhay ng may buhay. Unless kung tinanong ka, hinihingan ka ng payo or advice, pero yung direkta na makikialam ka na hindi mo man alam ang punot dulo, ano yung mga dahilan, wala kang ano doon, wala kang pakialam sa buhay nila kasi buhay nila yun. Kung may napapansin ka naman sa kanila, pag-angat ang buhay nila, i-praise mo. Hindi po ba? Pangit talaga ang makialam ng buhay ng may buhay. Buhay nila yan eh. We have no right para makialam. Wala kang karapatan. Ni katiting, wala. Buhay nila yun. Sabi ng iba, itulog mo na lang yan. Kasi inggit lang yan, pagising mo, baka sakaling mawala. Yung inggit mo sa buhay. Isa yan eh. Kaya ang mga Pinoy, hindi lahat nakikialam ng may buhay na may buhay kasi naiinggit. Oo nga naman. Halos may trabaho ng isang pamilya. Ikaw naman may pamilya, kumakain lang yung lalaki. The rest walang trabaho.
Mga ganun ng mga negative na thinking, pag-iisip ng isang tao, hindi unlad. Ano ngayon kung trabaho ng trabaho, wala pa na pupundar, may pakialam ka ba? No. Yung sample lang yan. Ano ngayon matagal ka nagtatrabaho pero hanggang ngayon wala ka pang bahay. May karapatan ka ba makialam? Ha? So, wala, di ba? Buhay nila yun eh. Buhay niya yun eh. Oh. Ba't makikialaman mo? Kung wala kang magawa sa buhay, itulog mo na lang. O kaya, magsara ka ng bahay mo para wala kang makita sa kapitbahay mo at hindi ka mainggit. Tama yun, sasara ng bahay para wala siya makita, hindi siya mainggit. Isang napakagandang solusyon yan. O kaya, nakabukas ang bahay mo pero nakapiring ka. May piring ka rito, kaya palagi kang tulog para hindi mo nakikita yung kapitbahay mo na umuunlad at masayang namumuhay. Isang solusyon yan sa mga taong insecure sa sarili at may ugaling inggit. Yan, sara ka ng bahay. Pag sarado ang bahay mo, bintana, pinto, wala ka makikita. May maririnig ka man pero hindi mo masyado maintindihan. So, hindi ka maiinggit, hindi ka magagalit. Kung nakabukas ang bahay mo, kumuha ka ng isang panyo, ipiring mo dyan sa mata mo. So, wala ka makikita. Hindi mo makikita na umuunlad yung kapitbahay mo kasi nakapiring ka. Hindi ka maiinggit. O, di ba? Ganyan lang yan. Huwag kang mainggit kung may trabaho yung mga kapitbahay mo, ikaw wala. Ganun talaga ang buhay eh. Nilang binigay siya ng Panginoon. Huwag ka mainggit. So, wag tayo makikialam sa may buhay ng may buhay kasi ni katiting wala ka namang naiambag sa pamumuhay nila. Buhay nila yon. Ano man ang ulamin nila, baboy, isda, whatever. Ikaw, bagoong ka lang tanong, wala akong pakialam sa'yo, buhay nila yun eh. Pero huwag kang mainggit. Isa sa pinakamasama na ugali ng Pilipino. Hindi po lahat yung pakikialam sa buhay ng may buhay. Pinagkikwentuhan yung buhay ng may buhay, samantalang yung buhay niya, hindi niya maayos-ayos. Kaya ulitin ko, ang solusyon, magsara ka ng bahay mo, pati bintana. Sa loob ka na ng bahay. Kasi pag ginawa mo yan, hindi mo makikita yung mga kapitbahay mo na umuunlad, na palagi nasa labas, kumakain, nagsashopping, namamalengke. O ikaw, nasa loob ka na ng bahay. So, hindi ka mainggit. Wala ka nakikita, wala ka narinig. O ngayon, kung gusto mo naman na makalanghap ng hangin yung bahay mo, buksan mo yung pinto, bintana. Pero, pinaka-advise ko dyan, magpiring ka ng panyo dito sa mata. Maglagay ng bulak sa tenga paglalabas ka. Para, hindi mo nakikita na umuunlad yung kapitbahay mo. Hindi mo nakikita na sarap ang ulam. Hindi mo nakikita na lumalabas palagi, linggo-linggo, kumakain sa labas. O, yun lang ang gamot. Very simple. So, gawin mo yan. Ang ganda solusyon niya. So, mind your own business. Huwag mong pakialaman ang buhay ng iba. Ang pakialaman mo ay yung buhay mo.
Mga viewers, may napulot po ba kayo? O wala po akong pinatatamaan ito isang pag-aaral lang. Dahil sa tagal na natin sa ibabaw ng mundo, hindi mo malalaman ang mga ugali ng ating kababayan o Pilipino. Siyempre malalaman mo. Sinishare ko lang. Parang iba magising. Kasi merong natutulog na mulat ang mata. Mahirap yun. Iwasan po natin yung mga ganon kasi hindi ka makakamove on. Kamukat-mukat ka, may sakit ka na. Saka yung pride, ang dami sa Jollibee. Jollibee, McDo, saka Chowking. Ang daming pride yan. Fried chicken nga lang. Masyado ma-pride ang tao. Hindi maganda yan. Ha? Masyadong mataas ang pride mo. Never mo gagawin sa kapwa mo yan. Lalo na sa mga kamag-anak mo. Yung masyadong mataas ang pride mo. Kita nyo yung ibon. Lumilipad yan ng kataas-taas. Parang eroplano rin. Pero ano nangyayari? Sa baba din ang punta. So, huwag mong hintayin dumating sa buhay mo yan. Lahat tayo may patutunguhan. Oras-oras nga lang. Magandang sample, yung ibon, yung taas lumipad. Hindi niya kayang ma-maintain doon, tumir sa taas. Bababa. Ang aeroplano, ganun din. Lilipad lang siya na oras, 8 oras, mababa rin siya. So, wag mong hintayin mangyari sa iyo. Yung pride mo, baba mo paminsan-minsan. Huwag mong pairalin. Kasi, tanggapin mo ano hindi, nangyari yun. May mga tao na nakatulong sa'yo at huwag mong pagmamataasan. Maraming ganyan yan. No? Yan, isang ugali ng mga maraming Pilipino. Pero again, hindi lahat. Sarap po yung kwentuhan natin, Hindi tayo nakikialam sa buhay na may buhay. Yan ang topic natin. Ako, tumanda na akong ganito, personally. Nahayaan ko lang. Pero sometimes may mga lumalapit sa akin. Pare, I need your advice. That's the only time na mag-uusap kami. Pero hindi pa kikialam yun. Lumapit siya sa akin Hiningan ako ng advice. Pare, I would suggest na dito gawin mo. Sabi, may tiwala sa yung tao. Ganun na naman yan. Kaya, lahat naman tayo, tatanda, mawawala sa mundo. Kaya hanggat nandito tayo sa mundong ibabaw, lalo na pag nagkakaedad na tayo, ayusin na natin yung buhay natin. Kung sana nung bata ka pa nun, ang buhay mo is parang walang direksyon. Ito, patanda, siguro kahit medyo late na, may time pa para ayusin. So, advice lang po yan. At wala po dapat masaktan, Kasi yan po ay isang pananaw lang na nasi-share lang tayo kung ano yung mabuti at hindi. Totoo naman talaga na ang pangingialam sa buhay na may buhay, hindi maganda yan. Hindi magandang pag-uugali ng isang tao yan. Ika na, out of line ka na. Hindi mo naguhit yan, hindi mo nabuhay yan, pakikialaman mo.
lumampas ka na doon sa perimeter fence ng bahay nyo. Kung pakialaman, di ba? Ano lang yan. Tsaka mamuhay tayo ng tahimik at simple lang. Simple, wala masyadong problema. Unang problemahin yung mamamatay ka. Talagang lahat naman tayo mamamatay. Whether you like it or not, lahat tayo mamamatay, mabubura sa mundong ibabaw na to. So hanggat nabubuhay tayo, ayusin na natin pakikitungo sa ating kapwa, kaibigan, pinsan, kamag-anak, kapatid. Alisin na natin yung mga sama ng loob na yan, tampuhan. Wala mangyayari. Wala kang POM kapag ganyan ang pamumuhay mo. Ano yung POM? Peace of mind. Sarap kaya na may peace of mind. Ano naman mo, yung kaibigan? Huwag nating tawag dito. Huwag natin bigyan ng problema yung buhay natin. Marami na tayong problema, dadagdagan pa, di ba? Sabi nga nila, ikaw may kontrol sa buhay mo. Kung ano yung mali, hindi. Huwag mong ano yan. Kang gumawa ng ganon. Kasi mali eh. Ito sigurado ako sa pinag-usapan natin ngayong umaga may tinamaan. Pero kung ako naman yung tinamaan, halimbawa, mananahimik na lang ako at babaguhin ko yung buhay ko. Kasi kung magre-react ka pa in public, identify ka na isa ka doon sa tinamaan ng sinabi ko dito sa video na to. Wala ibang ma-content po eh. Pero masarap magkwentuhan habang nagkakape. So shout out po sa lahat aking mga kaibigan. Matagal ko na hindi nasa-shout out. Si Paring Manny Rodelas. Kauman, magandang umaga sa'yo. Yung plano natin na magkikita, kailan kaya matutupad yun? Si Manny, minsan-minsan nagchat-chat kami niya, tagal-tagal din. Ano ang plano, hindi kami magkita. Hayaan mo. Ako nasa Pasig lang ako, ewan ko kung nasaan ka. Sampalok pa ba? Manila. Kung mumotorin mo, wala pa isang oras eh. Tutusin eh. Pare, kung pupunta ka, taunin mo ng Sabado or Linggo. Kasi pag Sabado, Linggo, wala ang pasok eh. Sa bahay lang ako, hindi ako maalis. O di, pag isang pulang kabayo tayo doon, ayos man din. Pero I would suggest kung pupunta ka, huwag ka na magmotor. Maraming sasakyan dito. Yung isang sakay lang, meron na. Yung J-Liner, tsaka LRT. Kasi siyempre, kung magmumotor ka, iinom tayo. Tapos uwi ka na nakainom. Okay lang sana sa'yo kung dito ka tutulog. Walang problema. Welcome ka naman eh. Kaya mas maganda, dadayo. Kahit akong ginagawa ko pag malayo pupunta ako, bumotor. Hindi ako bumotor. Sasakay ako. Para kahit gusto kong umuwi, na okay pa naman, may magtitira tayo ng panlakad, sasakay na lang ako. Isa sa magmumotor ako. Pilitan kang umuwi, nakamotor. Kasama mo si Dayon. Dito naman kami ni Paring Kaloy. Luto tayo ng kahit ano dyan. Importante naman yung magkita eh. Hindi naman yung iniinom, tsaka yung kakainin natin eh. Yung bang magkwentuhan tayo isa enough eh. Priceless yun eh. Yung makikita kayo, kwentuhan, kabataan yun, pamilya, ano ng status. Yun ang masarap eh. Paring Manny, umakauman, shoutout sa'yo. Kay Dayon, shoutout din. Kay Senator Jinggoy, si Ilibong, pinsan, shoutout sa'yo. Kaya basta ang daming tao dyan, tagang Barandungan dyan, Sampalo. Asawa ni Aida, si Peter. Shoutout sa'yo dyan. Mga anak ni Tagapoy, yan din.
Anak ni Ate Pasita, nandiyan din. Shoutout sa inyo lahat yan. Hindi ko na mababanggit lahat. Ah. Sa aking Tia Pilar, sa Kimco Village, Quezon City. Tiyahin ko na matibay. Siguro may anting-anting din to. Stay healthy, Ate Pilar, ha? Sa aking mga kapatid, siyempre, yung 5 prinsesa ko at saka isang hari, prinsipe. Iisa na lang, ha? Ako na lang. Ako na lang ang prinsipe sa magkakapatid. Tapos, 5 prinsesa. Yung dalawa, nag-abroad. Napagalitan ko nga yung agency, bakit di pinamabalik? Yung pala ang pinirmahan, lifetime contract. Ibig sabihin, habang buhay na nasa abroad, ay hindi makabalik dito. May pirma eh. Kumusta kayo niya, magkapatid, magutol. Alam kong kwentuhan yung dalawa sa taas. Kaya, aanim na lang kami natitira. 5 prinsesa, saka isang prinsipe. Yung dalawa, pumirma na ng lifetime contract sa abroad. Yun, hindi makabalik. Shout out sa inyo lahat dyan. Hindi ko na kayo babanggitin kung sino-sino yung mga utol ko. Alam na nila yan. Isa lang naman ang problema natin eh. Kahit naman kanino eh. Ito naman ang problema eh. Yung mayayaman, aminin natin hindi. Yan din naman ang problema. Ha? Pera. Pera, lalo na kung may mga negosyo kayo. Pera din ang kailangan yan. Tayong mga mahihirap, pera talaga. Ha? Gustong-gusto nating tumulong pero ito ang kulang. Sometimes mayroon nakakatulong kahit pa paunti-unti. At masarap tumulong ha. Kahit kaunti lang maibigay mo sa taong gusto mong tulungan. Napakasarap ng pakiramdam. Sarap talaga. So, yun lang po aking mga kababayan, mga boss, manager, amo. Sana po nagustuhan nyo yung aking kunento ngayong umaga. Suggest lang po kayo ating ilalagay ko rito sa YouTube channel ko. Pwede naman kayo mag-suggest, message lang po ako ha. So, again, sana po pagpalain tayo ng buong may kapal at bigyan tayo ng lakas ng pangatawan sa ating pangaraw-araw na ginagawa, trabaho man o nasa bahay. At magandang umaga po sa inyo lahat at mabuhay po tayo lahat. Thank you and good morning.